Ayan, no, umuulan. So, pag umuulan po tapos nasobrahan, ano nagiging? 'Di ba? Nagiging bagyo. Bagyo. At meron pong isang insidente sa buhay ng Panginoon at ng mga disipulos nung sila po ay pumalaot, no? Sila po ay naglayag, no? At siguro during that time talagang marami silang pinuntahan, ganito ganyan, ganun ganon. Kasi nung araw, ang pinaka-transportation lang ni Lord Jesus, yung kanya mga paa. Naglalakad lang sila, no? Kaya antitibay ng mga katawan ng mga tao nung araw. Mga sinaunang panahon, no? At when reaching the boat, dun sa may sister ng boat, miga siya, nakatulog ang Lord, di ba? Si Jesus. Sobrang pagod marahil. Kasi tandaan nyo, tao rin siya, no? Kapagod, ganyan. Dumaluyong yung bagyo, yung kalagitnaan. Then, ang ginawa nila, sabi ng Bible, si Jesus ay ginising nila. Pinagyugyug pa nila ang Panginoon para magising. Ibig sabihin, si Jesus, sa gitna ng storm, no? Kampante siya, kalmado siya. May pinapakita siya sa atin dito. Hindi natin sinasabing gagayahin natin siya. Diyos siya eh. Alam ko na yun. Hindi naman po yan. Yeah. Kristiyano tayo and we Christ-like. Mga Christ-like po tayo. Kung makikita po natin dito na despite may mga problems, kasi mga problema yan ng mga mountains, yan ang mga bagyo, no? Kinukonsidera natin yung mga ganyan. Kung alam natin na kasama natin si Jesus sa gitna ng mga bagyo, tayo po ay kampante. Yung pagtulog dyan, resting, it means we are resting in the hands of Jesus, in His love and His care. At may isa pang incident, tignan nyo to ha, pag-aralan natin mabuti, okay? Kukwento ko po. Kasi ganyan po ko pag may revelation, sige, go! Doon din sa dagat, no? Sila ay sabi ni Jesus, mauna na kayo. Parang ganun, di po ba? Mauna na kayo dun sa ganito, ganyan. Then susunod ako. So pumalaot sila that night. Ayun, ang Panginoon, si Jesus, nagpaiwan siya kasi pumunta siya ng bundok na nalangin yata siya. Di ba? Nanalangin siya doon, parang nag-ayuno or something. Pagkatapos, nung magmamadaling araw na, syempre, alam niyo na, magmamadaling araw na, parang nagkaroon ng konting bagyo. Ayan na naman, bagyo na naman, same story, bagyo. Umaga, dumadaluyong and all that, you know what? Natakot ang mga disciples. And then, siya naman pong pagparoon ni Jesus. Makinig pong mabuti, importante ito. Si Jesus naglalakad sa water. Si Jesus na makagawa niyan sapagkat si Jesus, siya po ang nag-create ng dagat, karagatan. So, susunod sa kanya lahat Di ba? So, si Jesus, nakita nila, naglalakad, natakot ang mga disciples. Napansin niyo, una, takot sila sa, pansinin niyo mga tao, una, takot po sila sa, saan? Takot sila sa bagyo. Nung nakita ngayon nila si Jesus, akala nila multo, nalipat yung takot nila o na-divert. Na-divert ngayon yung takot nila doon sa multo. Pero hindi nila alam, si Kristo yon, si Lord Jesus po yon. Napagkamalan nila. Diba? So, ang takot po natin na na-divert. Ibig sabihin, deceiving yan. Fear, false evidence appearing real. Okay. Doon sa unang kwento ko po, ano nangyari? Nung si Jesus kinalog nila, Lord, hindi ba kayo, are you not concerned, lulubog tayo, Panginoon, lulubog tayo? Then tumayo si Jesus, nirebuke ngayong hangin, tsaka ang bagyo. Stop. At nag-stop ngayon, di ba? Napatanong nila yung mga disciples, anong uri ba ng tao ito? Pati bagyo, pati hangin, sumusunod sa kanya. Pati kalikasan, maganda sa ibang salin Pati ba naman kalikasan, sumusunod sa kanya? Well, that's the Almighty God, nagkatawang tao, ang Panginoon Jesucristo. Amen? At pag si Jesus nasa atin, anuman niyang bagyong yan, anuman niyang unos na yan, sabi ng Bible, we can do all things through Him who loves us. Bye-bye.